Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Gusto ko dito pag-usapan yung ating pananampalataya. Kaya welcome sa Wednesday Word. Ngayong gabi pag-uusapan natin ay fixing your faith. Fixing your faith. May mga pananampalatayang hindi ayos. May pananampalatayang hindi maayos ang pagkakagamit sa kanyang buhay. Kaya ngayong gabi pag-usapan natin yung fixing your faith. So, paano ba ito nangyari? Ito yung nangyari sa Book of Acts chapter 12. Ang Acts chapter 12, ito ay kwento tungkol kay Peter sapagkat yung kanyang kapatid ay pinugutan ni Herodes. No? Pinugutan ni Herodes at ang James na ito ay magkapatid, si James and John, na ang tatay nila ay si Zebedeo, sa Tagalog, Zebedee. Si James ay pinugutan ng ulo. Nung nakita ni Hari Herodes yan, na natuwa yung mga Hudyo, pinahuli niya si Peter. Nung pinahuli niya si Peter, ang nangyari ngayon, yung church nag-pray. Kasi nga, kinabukasan ng pagkakahuli na yan, siya ay ihaharap sa mga tao, sa publiko, at hihiyain siya. Ang ginawa ng Panginoon, gabi pa lang, ay pinakawalan siya sa mamagitan ng mga anghel ng Panginoon. Gwardyado siya, gwardyado. At sa kwenta nila, nasa mga 16 na tao ang nagwardya na sundalo ang nakabantay sa kanya. Pero, dahil nga ginising siya ng anghel habang siya natutulog, samantalang siya ay nakatalikala, may chains. Ginising siya at pagkatapos, siya ay inihatid sa labas ng anghel. Nung inihatid siya sa labas, doon lamang niya napag-isip-isip na ngayon ko lang ay kanaunawaan na kaya ako pinakawalan ng Panginoon sa magitan ng anghel sapagkat ayaw niya akong mapahiya. Sapagkat ang plano ni Hari Herodes ay hiyain siya at pagtawanan. Dahil ikinasiya ng mga Hudyo nung pinugutan niya ng ulo si Santiago. Si Santiago, ulitin ko uli, kapatid yun ni Juan, ni Apostol Juan. Ngayon, itong Santiago na to, kasama nila itong alagad. Kaya si Peter, pati siya nadamay. So, samantalang siya ngayon ay nakakulong, ang buong church ay nagpe-pray na maligtas siya. So, anong nangyari ngayon? Nung ang anghel nga na yan ng Panginoon ay iniligtas siya, tumuloy siya ngayon sa church, doon sa mga kapatiran na nagpe-pray. Pero pagdating niya doon, nabusesa siya ni Rhoda. Sinabi niya sa mga kapatiran, nando si Peter, nasa pinto. Naku, ikaw ka maniwala dyan. Wala yan. So, pinilit niya, hindi nandiyan dyan nga. Nasa pinto nga. Sabi niya, kung ganun, anghel ng Panginoon yun. Hindi siya yun. Tapos nung binuksan nila, laking gulat nila. Si Peter pala talaga yun. Sinengi niya sa siya ni Peter, huwag kayo maingay. Tapos ikinuwento niya kung paano napugutan ng ulo yung kapatid nilang isang alagad din ng Panginoon na si James. Ngayon, kaya ko ito kinukwento, ano ang naging reaksyon ng mga kapatid nating ito pagkatapos tugunin ng Panginoon yung kanilang panalangin. Nasa loob sila ng church, house church, at pagkatapos ay habang sila ay nagpe-pray, sinagot ng Diyos yung kanilang pananampalataya. Kaya lang, imbis na matuwa, nagulat pa, pinagdudahan. Nandun ka si Peter. Hindi nga, wala. Hindi si Peter yon. Kumisang ganun tayo, sumagot na si Lord, ayaw bang maniwala. Kaya ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay fixing your faith. Samahan niyo ako sa Acts chapter 12, verse 11 agad. Then Peter came to himself and said, now I know, without a doubt, that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Baga, masamang iniisip ni Herodes na pagtawanan si Pedro at hiyain ay hindi nangyari sapagkat bago mag-umaga, gabi pa lang, madaling araw, pinakawalan na siya ng Panginoon sa mamagitan ng anghel. Ngayon, sabi dito ng Bible, nung ito ay nag-sink in na sa utak niya,
Sabi ng Bible, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Anong pinagpe-pray nila? Lord, baka wala na po sana si Brother Peter, yung si Pedro nga. Ngayon, si Pedro, nasa pintuan na pala. Sinagot na ng Diyos yung kanilang panalangin. Peter knocked at the outer entrance and a servant named Rhoda came to answer the door. Overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Nandun si Pedro sa pinto. You're out of your mind. Balababaliw ka na. Sabi ng mga kasama nila. When she kept insisting that it was so, they said, it must be angel. So hindi pa rin naniwala si Pedro yun. Anghel daw yun. But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. So ito yung gusto kong pag-usapan natin na fixing your faith. Minsan kumikilos na si Lord, ayaw pa kilalanin. Kung minsan gumagalaw ng Panginoon, ayaw pa rin tanggapin. Andiyan na yung sagot, oh. Kaya lang kuminsan, yung sagot kasi na gusto natin ay yung gusto nating sagot na iniisip natin. Pero yung sagot na gusto ng Diyos, kuminsan hindi tayo handa pag dumating yung kanyang sagot. Alam niyo, pagka si Lord sumagot sa panalangin natin, okay lang naman yung ikaw ay magulat. Pero sa totoo lang, ang Christian, dapat hindi na nagugulat. Kumbaga, nasusurprise pwede. Kasi nasusurprise yung bang excited ka, alam mong gagalaw si Lord, pero pag nandiyan na siya, masaya ka. Kasi alam mo kumino siya. Pero yung nagulat ka pa ng mga ka ba, ay nakakalungkot siya sapagkat nananalangin ka. Para kang isang kapatira na nagpe-pray kami, Lord, pahintuin mo ang ulan, Lord, kung uulan man. Kasi napakadilim ng kalangitan. Lord, meron kaming dadalawin na kapatiran, Lord. Prayer po namin, wag mo sanang paulanin, Lord, ha? Lahat kami nag-agree, amen. O pag alis namin, isang kapatiran, nagdala ng payong. Ay, di ba nakakatuwa yun? Pa-pray-pray pa kami na, Lord, mong paulanin. Tapos pag alis namin, nagdala ng payong isang kapatid. Nakakatawa, di ba? Ngayon ganito, how's your faith? Kumusta na ang iyong pananampalataya, kapatid? Bibigay na ba? Wala na ba? Nandiyan pa ba? Is your faith still at work? Ito ba gumagana pa ba? Dito kasi ang unang-una, sabi nga natin, babasahin natin yung verse 16. Basahin natin yung verse 16 ha. Inuulit ko, ito yung kwento na si Peter ay sa Acts chapter 12 na pinagpe-pray na siya makawala dahil siya nga hinuli ni King Herod. So dito, sabi dito ng Bible, siya nga ay nakawala. Ngayon, sa verse 16, sabi ng Bible, but Peter kept on knocking. He kept on knocking while the church was praying na siya ay makawala. So nakawala siya. Ngayon, kumakatok sa mga kapatiran, doon nag-gathering sila eh. Verse 16, but Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Ito yung number one, yung fixing your fears, yung astonishment. Pag sinabing astonishment, ito yung matinding pagkagitla at pagkamangha. Kuminsan yung pagkagitlaan natin, yung pagkagulat, ay kuminsan parang nakalulungkot kasi, di ba nagpe-pray ka? Ba't ka nagugulat pa? Dapat hindi ka na nagugulat. Dapat meron tong joy na, ay, salamat, si Lord, tumilos sa buhay ko. Alam niyo ba yung pagkagitla nito? Pag pinag-aralan niyo yung kanyang mga ginamit na pag-uusap, at sinasabi ng mga Bible commentaries at Bible scholars, sila ay may kasamang duda. Paano nangyari yun? Di ba't ikaw nga ay nakakulong? Anong nangyari? Bakit ka nakalabas? Parang negative ang dating. Pero ang term na ginamit ng Bible, they were astonished. Kumusta ka? Pag ba si Lord kumikilo sa buhay mo ay hindi ka ba naniniwala na yun ay pagkilos ni Lord? Ito yung sabi natin astonishment. You have to fix your faith. When you prayed for something, then don't be surprised. You should be ready. You should be expectant. You should be grateful. Dahil yung Diyos na tinawagan mo ay totoong Diyos at buhay. Kaya nga dito kung mababasa ninyo, yung sinabi ng Bible na astonishment, ang sabi dito ng Bible, kaya ko sinabi na napakaganda ng sabi ng Bible na siya ay nagulat, sila ay nagulat, na may pagkamangha, na parang may duda pa, eto na ako. Di ba pinagpe-pray niyo ako? Eto na ako. Kung minsan hindi natin yun matanggap kasi we are expecting other answers.
Kung minsan ang mga pagkilos ng Panginoon, hindi mo siya matanggap dahil may inaasahan kang ibang sagot. Pero dito, sabi ng Bible, the church was praying. And now the answer was here. Eto na si Peter. Kumakatok sa sobrang saya nitong si Rhoda. Hindi na niya nagawang buksan at kinausap yung mga kapatiran. Si Pedro nando doon sa pinto. You're out of your mind. Baliw ka. Imagine, napaka-negative nun, di ba? Binipilit niya. Hindi nandun nga. Anghel yun, hindi yun si Pedro. How are you? How do you fix your faith? Yung mga pagkagitla mo ay may kinalaman na ikaw ay may bahaging nagdududa kasi hindi mo inaasahang gagalaw ang Diyos. Di ba minsan nakakapahiya yun? Nagpe-pray tayo eh. The church was praying. Pero lumitaw si Peter, parang hindi sila masaya. Isipin mo sinabihan nila yung servant na nababaliw ka ba? No, ipinipilit niya eh. Sabi, hindi. Anghel yun ni Pedro. Nung lumitaw si Pedro, ang tindi ng pagkagwangha nila. Astonishment. How are you? Are you ready to receive God's answers? We have a lot of prayer requests. Ang dami natin prayer requests. Naalala ko isang kapatiran, Pastor, alam mo, ako nagpe-pray na sana ma-approve yung petition namin sa Canada. Tapos, nung magkita kayo, Pastor, naiinis naman ako, hindi ko alam, matutuwa ako. Kasi na-approve yung sa papunta namin sa Canada, buong family. Napakaaga naman, parang ayoko pang umalis. Sometimes we acted that way. We're not ready for God's answers. That's why you have to be ready what you're praying for. Baka mamaya biglang lumitaw dyan yung pinagpe-pray mo, hindi ka pala ready. Tapos magsasalita ka ng negative. Kaya yung mga magulang dyan, o kaya yung pagbibiro na gusto ko na magkaroon ng apo, naku, kahit biro yan, huwag nyo gagawin. Baka mamaya biglang mag-asawa yung anak nyo. Hindi mo sabi mo, di ba ma? Sabi mo, gusto mo na ng apo, be ready kapag nagpe-pray ka kay Lord. The Lord might answer at the time you're not expecting it. At pagkatapos ang reaction mo negative. You should be thankful to what the Lord is doing in your life. So number one, yung astonishment. Okay lang yung magulat ka, ma-surprise, okay lang yun. Pero yung astonishment mo para bang negative, katulad nitong hindi nila matanggap yung pagkilos na yun ng Panginoon. The church was praying, Lord, iligtas mo po si Pedro dahil yung isa naming kasamahan napugutan ng ulo, Lord, iligtas mo po siya. Kumilos si Lord. Pagkatapos yung pagkilos sasabihin mo dun, nadoon sa pinto, baliw ka. Sabi mo dun sa alipin mo na magbubukas sana. Tapos yung pinipilit, hindi nga nandoon nga. Alam mo, anghel lang ni Pedro yun. O ito, nung binuksan, nagulat pa sila. Alam mo yung nakakalungkot sa Panginoon, instead of being grateful to the Lord, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa kanyang mga pagsagot, minsan negative pang responses natin eh. Salamat kung meron kang bagong negosyo, meron kang school na pinapasukan, salamat kung ikaw ay meron natanggap na love gift, salamat kung may natanggap ka na parang blessing, salamat meron kang bagong work, salamat kung ikaw ngayon ay may bagong promotion, you should be grateful to the Lord. Salamat ka sa Panginoon. These are all God's blessings to your life. So, be ready when God's answer comes. Yung number two, sabi ng verse 11, nung siya kasi ay ginabayan, ginising si Peter ng anghel, Peter, alam mo, bukas hihiyain ka ni King Herod. Meron siyang masamang binabalak sa iyo kasama ibang mga Hudyo. Ikaw ay pag-uusapan nila, imamarites ka nila at hihiyain ka nila. Ayun, ang galing ni Lord. Hindi pinayagan na mapahiya si Peter. Hindi pinayagan. Ini-rescue ni Lord si Peter. Anong ginawa ni Lord? Gumamit siya ng anghel. Yung anghel, grabe napaka-VIP ni Peter. Ang tagagising niya anghel. At according sa kanilang pagbibilang, ang nakabantay sa kanyang sundalo, 16. 16 ang sundalo. Walang nakaalam ng pag-alis ni Peter. Ngayon, di sinamahan siya ng anghel hanggang sa nakalabas. Pagdating nila doon sa labas, hanggang sa dulo ng isang kalsada, doon siya iniwanan ng anghel. Ngayon, anong reaction niya? Sabi niya, then Peter came to himself. Kumbaga, ito na, na-realize na niya.
Peter came to himself and said, now I know. Wow. Ganda, di ba? Now I know without a doubt. Contrasting ito doon sa damdamin ng mga nasa church na nagpe-pray na siya makawala. Na sila'y parang duda pa. Pero siya, without a doubt. Without a doubt, sabi niya, now I know without a doubt that the Lord has sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Inalis ako ni Lord sa pagkakapahiya na pinaplano ni Herodes at sa mga sasabihin ng mga taong Hudyo. Hindi ako pinayagan ni Lord na mapahiya. Ngayon, naiintindihan ko na ng walang kaduda-duda na si Lord ang nagpakawala sa akin doon sa magitan ng kanyang anghel. So, fixing your faith. Number 1, astonishment. And number 2, yung acknowledgement. Kilalanin mo, galaw ni Lord. Everything that is happening to you ay bunga ng iyong pananalangin at mga bunga ng pananalangin ng mga nagmamahal sa iyo. Ngayon, pag dumating yan, acknowledge mo naman. Di ba? Acknowledge mo naman. Kaya nga lang, kasi tayo minsan, meron tayong ugali ng parang walang utang na loob. Kumilos na si Lord, thank you, wala ka man lang sinabi kayo. Maganda na ang mga pagkilos niya sa buhay mo, mga kilos niya sa iyo na nakikita mo. Lord, thank you sa family ko. Lord, salamat sa asawa ko. Lord, sa pag-iingat mo sa aking buong pamilya. Lord, salamat. Nakikita mo, iniingatan ka ni Lord eh. Na ibang pamilya talaga naman, bukod sa hindi magkakasundo, iba napapahamak pa. Pero ikaw maayos. Salamat na sa Panginoon, may kinakain pa kayo. Iba wala nang makain. Tapos, nananalangin ka, kumilos si Lord, wala ka man utang na loob. Lord, salamat po ha, alam ko galing ko sa'yo. Wala acknowledgement. Ang tingin mo, deserve ka. Ang tingin mo, dapat lang niya ako magpalain. Bakit? Naglilingkod ako sa kayo kahit na ba. You have to. We must acknowledge na, grabe, galaw to ni Lord. Ang sabi niya, now I know without a doubt. Ngayon alam ko na, wala kaduda-duda. Galaw to ng Panginoon. He rescued me. Ilang beses ka na ba ni-rescue ng Diyos sa mga kompromiso? Ilang beses ka na bang iniligtas ng Panginoon sa mga kagipitan? Yung mga panahon hindi tayo makabayad, may gagamitin ng Diyos para ka makabayad. Yung mga panahon may problema, akala mo hindi na maaayos yung problema, may ginamit ang Diyos para maayos. Pero wala tayong acknowledgement. Wala. Nakakahiya tayo sa Panginoon. Wala tayong ginawa kundi tumanggap ng tumanggap. Receiver lang tayo eh. Receiver lang. At ungrateful pa tayo. Hindi pa tayo nagpapasalamat sa Kanya na matinding pagpapasalamat. Fix your faith. Kumilos si Lord, nananalangin ng church, nung kumilos ang Panginoon, negative ang response. May astonishment, pero negative. Baliw ka. Paano makakalabas yun? Pinababantayan yun ng 16 na sundalo. See? Ano ba? Hindi, yun, ni Pedro yun. Ayaw tanggapin eh. Yung astonishment nila, negative. Hanggang sa makita nila si Pedro. Kaya sabi ni Lord ni Peter, uy, umingay. Alam niyo ba nangyari kay James? Pinagutan ng ulo. Kailan mo huling in-acknowledge sa pagkilos niya sa buhay mo? Kailan mo huling in-acknowledge yung Lord, salamat po, nagising pa ako. Lord, salamat po, yung nabundol na nakamuton na nabasa ko sa Facebook. Salamat Lord, hindi ako yun, hindi asawa ko yun. Kailan mo in-acknowledge na lahat ng ito ay pagkilos ng Panginoon? Lord, salamat po, masarap ulam namin kanina. You know what? Kulang na kulang tayo dun. Most of us thought we all deserve this. Kaya yung pagiging grateful, nawawala yun. Kaya yung gabi, alam nyo, maghukay naman tayo ng puso natin. Hukayin natin, masyado nang malalim yung ungratefulness natin eh. Wala ka naman talaga naman eh. Wala ka naman talaga eh. Pagkilos ng Lord yan, kaya meron ka na. Number 2, acknowledgement. Please. Sabi niya, now I know without a doubt, God rescued me from Herod. Ikaw, kailan ka ni-rescue ni Lord? Sa iba't ibang kagipitan, sa iba't ibang mga sakit na pinangako mong pag gumaling ka ay maglilingkod ka sa Diyos na binola mo lang si Lord. Hindi mo tinutuo. Hanggang una ka lang. So dito ang sinasabi natin mga kapatid is acknowledgement. Lord,
kilos mo yun. Lord, galaw mo yun. Lord, salamat po. Lord, thank you. Alam niyo kung mag-iisip lang tayo ng mga bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos, kulang ang maghapon at magdamag. Kulang. Kulang na kulang. So, punta natin pangatlo. Then Peter came to himself. Ito pa rin yung gagamitan natin verse. Baka pumasok na sa isip niya, grabe si Lord, oh. Gumamit pa talaga ng anghel, makalabas lang ako. Extraordinary yan eh. Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angel. Kay Peter, the Lord sent an angel to rescue him. What about to you? Whom did God send just to rescue you? Sino binadala sa iyo ng Panginoon para ma-rescue ka? Yung boss mo, kasama mo sa trabaho, classmate mo, church leader mo, cell group leader mo, ministry head mo. Sino? Sometimes the Lord will send somebody to rescue you. Ngayon sabi dito ng Bible, now I know. Alam ko na. Ano yung purpose? Tuloy natin. Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from the Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Ibig sabihin, iniligtas ako ng Panginoon sa magitan ng anghel mula kay Herodes, nagagawin niya akong katawa-tawa at pati sa mga taong inaasahan nilang pangit na mangyayari sa akin. Nirescue ako doon ng Panginoon. Kaya when this had dawned on him, sabi nag-sink in na, pumasa ilalim na, kasi parang hindi niya maubos maisip paano siya nakalabas eh. When this had dawned on him, sabi, pumasok na, nag-sink in na, he went to the house of Mary. Yun. The mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Ito yung sinasabi ko. Ngayon tingnan ninyo, pagdating nyo doon, may sabi dito ng Bible, ano ang ginawa niya? Sa verse 17, Peter motion, kanaingay. Ano yung nangyari kay James? Please be quiet. Tapos dinescribe niya how the Lord had brought him out of prison. Yung pangatlo natin dito, yung sinasabi kong alignment. Ano yung alignment? Yung nangyari sa kanya, hindi nagtapos sa kanya yung karanasan na anghel ng Diyos ang ginamit ng Diyos para siya makawala. Kundi ipinahayag niya ang kapangyarihan ng Diyos sa ibang mga tao. Kumusta ka? Ang karanasan ba na nararanasan mo sa Panginoon sa magitan ng inyong pananampalataya ay nakakarating ba sa iba? O nananatili lang sa iyo? O sa tingin mo, pangkaraniwan lang yan? Bakit mo ba i-share yan? Wow, Peter shared it. Alam niyo ba kung paano ginawa sa akin ng Panginoon? Anong purpose? To strengthen the brethren. Kasi nagdududa sila. To strengthen the brethren. Ito yung nangyari sa akin. Alam niyo ba? Grabe si Lord. At ito yung pangatlo dyan. Sa alignment na yan. Hindi lang niya kinuwento yon, kundi siya ay umalis. You know? Tell James and the other brothers and sisters about this. So sabi ito ng Bible, he said, and then he left for another place. Pinahayag niya yung karanasan niya sa Panginoon, pinahayag niya yung karanasan na yon na pinigay ng Panginoon ang isang anghel para siya makawala. Great testimony. Great testimony to share to those who have great doubts. Meron kayong matinding pag-aalinlangan. Ito talaga nangyari. Hindi lumakas yung mga kapatid. Yung mga pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, huwag mo sarilinin. Share it to others. Share mo yan sa church. So, yun. Ngayon, kung ano yung ginawa pagkilos ng Diyos sa buhay mo, share mo yan. Tapos ano nangyari? Bakit natin sinabing alignment? Naka-align eh. Grabe yung testimony ko. Sige, share ko sa mga kapatiran para lumakas sila at mawala yung duda. Ano ba? He left for another place. Nagpunta pa siya sa ibang lugar. Para ano? Para ibahagi uli sa kanila na totoo ang nangyari sa kanya. Kasi alam niyo ba, kinabukasan, nagkagulo sa kulungan. Hinahanap nila si Pedro. Hindi nila makita. So basahin nyo na lang yan mamaya bago kayo matulog. But my only point is this. Pagkilos ng Diyos yun, dahil pagkilos ng Diyos yun, dahil anak ka ng Diyos, ibahagi mo ang pagkilos ng Diyos upang ang iba ay sumampalataya sa Diyos. So naka-align. Yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag mo sasarilinin. Hindi yan para sa iyo lang. God allowed you to experience that
so that you can strengthen the brothers and the sisters. Dapat tayo ganun din. Kumusta ang iyong pananampalataya? Sa bawat mga pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, may layunin ng Panginoon na maparangalan naman ang kanyang pangalan. At ikaw yung tamang tao na sa tamang posisyon para ibahagi ang pagkilos ng Panginoon sa iyo sa magigitan ng iyong pananampalataya. Fixing your faith. Number one, yung astonishment, parang negative. Acknowledgement, kilalanin mo galaw ni Lord. Yung nangyayari sa family mo. Sa bahay mo, sa trabaho, sa school, everything. Without a doubt. Now, I know, without a doubt, grabe yung acknowledgement. And number three, yung alignment. Kumilos si Lord sa akin for a purpose. Hindi ito basta ginawa lang ng Diyos. May layunin ng Diyos. Faith can rebuild what the devil has broken. Ano man yung mga sinira sa'yo, subukang sirain sa'yo ng demonyo sa magitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos, kaya niya muli itong buuin. Pero isang pastor, nandun ako sa Baguio, umattend kami ng pastors conference noon, nakita ko ang isang kaibigan, sabi niya, Pastor, sabi niya, kilala mo ba si Pastor Pabs? Sabi ko, mentor ko yun. Pakisabi sa kanya, pwede na nilang ihinto yung prayer. Bakit? Kasi ibinalik na ng demonyo yung aking kotse na nakarnap. Alam niyo ba? Yung kotse niya, second hand lang. Pero nakarnap. Nung makarnap yung kotse niya, wala siyang ginawa, kundi mag-pray, Lord, alam ko, kaya mo ibalik yung kotse ko. Yung nagkarnap na konsensya, ibinalik yung kotse niya. At pagkatapos ibalik yung kotse niya, kinatok pa yung pinto. At pagkatapos ay may sulat, I'm sorry po. Yun lang. Kaya sabi niya, Pastor, sabihin mo kay Pastor Pabs, ibinalik na ng Panginoon yung kotse ko na nakarnap. May isa akong booklet na binabasa, sabi niya, faith can restore what the devil has stolen. It's your faith. Kaya how's your faith? Alam mo ba yung faith mo ay malaking puhunan yan sa mga pagkilos ng Panginoon? Kung minsan kaya hindi ka magpalain na Diyos, puro paduda. At bukod sa ayaw mong magpalain ng Panginoon, mayabang tayo. Ang gusto mo, sa magandang mangyayari sa'yo, ikaw ang bida, hindi si Lord. Kalimutan mo yun, hindi ka talaga igagrant ni Lord. Kailangan sa pagkilos ng Panginoon, nakikita niya, itong anak ko to, i-acknowledge ako nito. Itong anak ko to, ipagyayabang ako nito sa marami. Yun. Pag nakita ng Panginoon yun, makikita mo, your faith can rebuild what the devil has broken. So tandaan po ninyo ang Panginoon, kayang-kaya niyang kumilos. Let's fix our faith. Now I know without a doubt, grabe yung sinabi ni Peter, acknowledge siya talaga. Hindi ako pinayagan ng Lord na mapahamak o mapahiya. And number three, alignment. Pinayagan ng Diyos mangyari sa iyan upang magamit ka ng Diyos na makapagpalakas sa ibang mga tao sa mamagitan ng iyong patotoo. Huwag mo sarilinin yan. Share it to others. Grabe yung blessing mo. Pagdating ng Sunday, wala ka man ng testimony. Ano yun? Dahil magaling ka? Dahil mahusay ka? Pag ang Diyos ay nag-disapprove, tandaan nyo, nasa Kanya ang seal of approval. Pag yan hindi in-approve ni Lord, hindi ka makarananas ng mga pagkilos niya. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay buhay, mapagpatawad, at lagi mayroong second chance. Second chance na ang ibig sabihin ay kahit ilang beses ka nagkamali, ang Panginoon ay tatanggapin ka kung sa iyong puso ay nandoon ang pagsisisi at sinasabi mo, Lord, hindi ko na po itong ulitin, sisikapin ko Panginoon na makasunod na po sa iyo at maparangalan kayo sa buhay ko. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday. Amazing